pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, at ito po ang inyong palatuntunang Ehemplo. Nako, kami po ay nagagalak na makasama nyo na naman sa araw na ito at magandang kwentuhan na naman po tayo. Pero bago po tayo magpatuloy, siyempre nandiyan po ang ating pagpugay sa ating mga tagapakinig sa iba't ibang stasyon natin po na nakikinig sa araw na ito. 702 DZAS dito sa Kamaynilaan. Magandang araw po sa inyong lahat. 1233 DYVS dyan sa Bacolod. By the way, happy anniversary. Sila po ay 46 years old na. 1197 DXFE dyan po sa Davao, The Good News Radio. Tayo rin po ay naririnig ng sabayan dito sa 1062 DXKI South, Cotabato. At sa 1143 DZMR Santiago, Isabela na imbag nga adlaw. Magandang araw po sa inyong lahat. Cagayan de Oro 103.3 The New J FM, your positive choice. Nako, maraming salamat po. At diyan sa Quezon, Palawan 106.3 DZRK Radio Kapit Bisig. At siyempre para po dun sa ating mga nakikinig sa online streaming natin, siyempre via febc.ph sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Facebook Live. At tayo rin po ay pwedeng mapakinggan sa ating app, no? Yung FEBC PH Stream. Hanapin nyo lang po dyan sa App Store at sa Google Play Store. At gayon din tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga kaibigan sa YouTube. Yan po, pwede nyo kaming pakinggan dyan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Dito po sa Ehemplo, tulad ng dati ay lagi po tayong naghahanap ng mga kapilipino natin na nagwawagayway ng kagalingan ng Pilipino. At ito po ay maging isang organisasyon o individual, no? At sa araw pong ito, edukasyon po ang ating bibigyang pansin, ano? Edukasyon lalong-lalo na sa larangan ng ating wikang pambansa, yung Filipino o Pilipino, kung saan pa po kayo mas sanay, no? Tampok po ngayon natin ay ang alyansa na ipinagtatanggol po at itinataguyod ang wikang Filipino bilang asignatura sa kolehiyo at gamiting wika bilang pagtuturo sa pag-aaral. Alam niyo po bang meron pong grupo na gusto nang tanggalin yung asignatura na yun, yung subject, no, ng Pilipino? Bakit naman po tatanggalin yung mga Pilipino tayo? Sayang, ano ha? At mabuti na lang po tinataguyod po ng maraming mga pamantasan dito sa ating bansa, no? Sa panahon po natin ngayon ay nakakalungkot po ang realidad na ang karamihan po sa atin ay hindi madalas gamitin ang ating sariling wika. Yung tuloy-tuloy na talagang maayos. Alam niyo po, pagka narinig niyo po ay lalong, ang ganda-ganda po niya na mga taga-Bulacan, huwag niyo hong wawalain yung Tagalog natin o yung mga taga-Laguna, no? Yan po ang mga sanay na sanay dyan, no? At sa katunayan po, sa isang datos, ikatlo ang Pilipinas sa mga bansa na may pinakamaraming bilang ng taong nagsasalita ng Ingles. 92.85% ng populasyon natin ay nakakaintindi at marunong magsalita nito. Maganda rin po yun. Dahil hindi naman po ibig sabihin kung kayo'y nag-i-Ingles, hindi na kayo Pilipino. Kaya lang, huwag naman natin kalimutan yung sariling atin, di po ba? Yun ang maganda. Mas maraming Pilipino ang pinipiling gamitin ang Ingles sa pang-araw-araw na gawain kumpara sa Filipino. At ito nga po ang parang nagiging sabihin na nating isang pagkakalito
no, ng mga Kapilipino natin. Dahil nagbigay po ito ng daan sa malawakang paggamit po ng tinatawag ngayon nating Taglish, no, yung Tagalog at English na pinaghalo, yung dalawa. Kaya tuloy sabi nga ano po tayo, jack of all trades, master of none. No, marunong makipagtalastasan, kaya nga lang hindi buo ang English, hindi buo ang Filipino. So sayang naman. Yan. Kaya yan po, maging maganda po ang usapan natin. Kasama po natin si Mr. Jonathan Vergara Geronimo. Siya po ang convener ng Tanggol Wika. At yan po ang gusto natin gawin, ipagtanggol ang ating wika. Siya rin po ang National Vice Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers of the Philippines, Professor ng University of Santo Tomas. Napakagaling pong university yan. No? At alam nyo na siguro kung bakit. Yan. At siya po ay Gawad Julian Cruz Balmaceda Awardee at natatanging dissertation niya. Tama ba yan? Dissertation niya ng 2022. At mananaysay ng taong 2021 awardee. Maganda po ito. Nagtapos po siya ng PhD, so doktor po ito sa Araling Pilipino, Wikang Kultura at Media sa DLSU Manila noong 2020. May Masters in Teaching in Filipino at Bachelor of Science in Education major in Filipino sa Philippine Normal University, Manila noong 2012 at 2008. Sa gawaing pananaliksik ay nagsilbi siyang managing editor ng Hasaan. Ito po'y interdisciplinary journal ng Pilipino sa UST at kasalukuyang associate editor ng Kawing Journal ng Pambansang Samahan ng Linguistika at Literaturang Filipino. Ayon, PSLLF. At naihalal din po siya bilang maging bahagi ng Executive Committee ng NCCA, National Committee on Language and Translation mula 2020 hanggang 2022. Panahon ng pandemya, humataw pa rin si Kuya Jonathan. Ayan. At siya po ngayon, sabi ko nga kanina, convener ng Tanggol Wika, isang alyansang nagtatanggol po ngayon ng pananatili ng asignaturang Filipino at panitikan sa kolehiyo at nagsusulong ng makabayang edukasyon. Tumanggap din po siya ng ilang pagkakilala bilang mananaysay ng taong 2021. Yan na nga po, nabanggit ko na yan kanina. At napakaganda po nito dahil ito po isang gawad ng komisyon ng wikang Filipino. Ayan. Kaya, maganda pong usapin ito. Kaya pag sa ating pagbabalik po, kikilalanin pa natin ang gawain ni Dr. Jonathan Geronimo. Dito lamang sa ating palatuntunang ehemplo. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Narito ang ilang impormasyon patungkol sa PM Radio o Portable Missionary Radio. Ang PM Radio ay pre-tuned sa 702 DZAS lamang. Ito ay may lapad na 2 1/4 inches, haba na 6 1/4 inches at taas na 4 inches. Maaari itong isaksak sa kuryente gamit ang 220 voltahe o kaya sa pamamagitan ng dalawang size D na baterya. Sa kasalukuyan, ang PM Radio ay available lamang sa opisina ng FEBC Philippines, 34th floor, Antel Global Corporate Center, number 3, Julia Vargas Street, Ortigas Center, Pasig City. Para sa iba pang mga detalye, tumawag sa 654-1234, Local 121 at hanapin si Jasmine Rojas at Cyril Delfino.
Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, at nagbabalik po tayo dito sa ating palatuntunang ehemplo. At tulad nga po ng sabi ko kanina sa ating panimula, ay kasama po natin ang siyang convener ng Tanggol Wika. Walang iba po kung hindi si Dr. Jonathan Vergara Geronimo. Pero mas maganda daw ang tawag po sa kanya si Sir Jonats. Sir Jonats, magandang araw po sa inyo. Ay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at sa inyo po. Isang Tomasino din na kasama natin sa programang ito. So magandang araw po sa ating lahat. Right. Kuya Dan na lang po. Kuya Dan na lang. Yeah. Okay. Kuya Dan. Okay. Yeah. Ako po nagagalak na na makakwentuhan kayo sa araw na ito dahil alam niyo po mahalaga rin po sa akin ang ating wikang Filipino at natutuwa po ako na ngayon merong grupo na nabuo para magtanggol ng wika natin kasi may mga grupo na gustong wag nang gamitin ang ating wag nang pag-aralan yung ating sariling wika, no? Pero bago po natin pasukin yan ay siguro parang mag-wika 101. Parang kasi kayo po professor Sir Jonats, para po sa mga tagapakinig natin, paano po natin masasabi ano po ba ang pakinabang sa atin na pagyamanin ang ating Pilipino o ang ating sariling wika? Ayan. So, sige. Basic muna. Syempre yung ang tingin kasi natin, yung wika talaga, particular yung anong gamit dito sa lipunan, pangunahin syempre hindi lang komunikasyon. Minsan kasi may pagtingin tayo na kailangan natin mag-aral ng wika kasi kailangan natin to sa larangan ng komunikasyon, o pagpalitan ng ideya, lampas doon, so dapat titingnan din natin na hindi lamang ito daan, o susi sa komunikasyon, maaari din talaga magamit ang wika sa kawalan ng komunikasyon, o hindi yung halimbawa kung paano ang isang tao hindi makapagpaliwanag, hindi makapangatwiran sa sarili niyang wika, sa ganung punto nga titingnan natin na ang wika talaga karapatang pantao yan, di ba? Na kahit halimbawa sa European Parliament, kung hindi ka nakakapagsalita o hindi mo naiintindihan yung mga batas, ay hindi dapat yan ipatupad, sabi nga yan ni Dr. Ramon Guillermo, na ganun nga daw yung dynamics ng wika. So tingin din natin mahalaga din yung wika sa project ng demokratisasyon, tinatawag natin democratization, kasi sa wika lamang halimbawa sa Filipino particular, kalakan ng ating mga kababayan sa wika lang na ito nakakaintindi, nagagamit. So kung gusto talaga nating maging tunay na demokratiko yung lipunan natin, importante na ginagamit natin sa wika na naabot ng ang nakararami at nagagamit na nakararami sa pagtatanggol ng kanilang sarili, halimbawa sa mga husgado at iba pa. Meron naman po mga nagsasabi, Sir Jonat, na basta magkaintindihan tayo kahit na halo-halo yan, pwede na. At totoo naman po yan, yan kagaya nga sinasabi ko, sa punto siguro ng nasa level halimbawa ng komunikasyon pwede yan. Pero mahalaga din na kagaya kung paano pinaunlad ng ibang mauunlad na bansa yung kanilang wika. Mahalaga magamit din natin to sa mga seryosong usapan, Gayun din magamit natin sa mga makabansa at pambansang diskurso, hindi lamang natin ginagamit yung wika para sa kastuwa, sa konversasyonal na paraan, kundi sa akademiko din, Kasi kung titignan natin, medyo nahuhuli na tayo na magamit yung wika natin, doon nga sa antas akademiko at magamit yung wika natin sa pag-develop ng mga iba't ibang larangan ng karunungan, kagaya halimbawa ng arkitektura, agang pampolitika, iba pa mga larangan, Bagaman kung titignan natin, marami ng mga Pilipinong scholar, yung nag-develop ng wika sa iba't ibang mga larangang ito, mga akademikong larangan o iba't ibang larangan ng karunungan na ito, tingin natin ay hindi pa ito sapat. Kaya may pangangailangan talaga na patuloy nating intellectualize
pag sinabi natin intellectualize, no, patuloy nating gamitin, no, sa iba't ibang mga larangan ng karunungan at pag-develop ng iba't iba pang mga karunungan sa pamamagitan ng wika natin. At saka Importante din kasi yung konteksto, no? Yes, oo. At saka yun nga gusto kong sabihin na kung tayo man ay tatawaging Pilipino, dapat bihasa din tayo dun sa ating sariling salita. Dahil sabi nga nung isang dalubhasa, nakakilala ko sa wika din, si Dr. Jonathan Maliksi, sabi nga niya, language is a carrier of culture. So yung kultura natin bilang mga Pilipino, yung ating kasarinlan ay lumalabas dun sa ating pananalita na kaya pala nating itaguyod ang ating pag-iisip, yung ating diwa sa ating pananalita. Totoo po yan, no? Sabi nga ni Rizal, no, ang wika ay paraan ng ating pag-iisip, no? At mahalaga na ma-cultivate natin yung binabanggit nyo nga po na diwa no? Kasi may pagtingin tayo minsan na halimbawa yung mga discipline, no, universal yung mga konsepto, pero meron tayong mga konsepto na atin lamang, no, na nasa karanasan lang natin, no? Halimbawa nga, no, binabanggit ko lagi sa mga estudyante ko sa usapin ng kultura, yung dalamhati, di ba? Yung dalamhati, walang eksaktong equivalence, no, o katumbas yan, no, sa wikang Ingles, no, kasi ang dalamhati, dalawang salitang dalanghati yan no, na dalawang salita, no, dalanghati, na pakiwari mo pag namamatayan ka o nag-break kayo ng jowa mo, ay pakiramdam mo, hati ka. Nahahati ang pagkahati ka, parang manananggal ka. Biro ko nga sa kanya. So, sa ganung punto, marami tayong mga salita o sa diwang Pilipino na hindi kayang tumbasan o walang katumbas sa kultura ng ibang mga laki. Yun. Ngayon, siguro just to be personal, anuhin ko lang, kuruting ko lang po yung pag-iisip na yun, na kayo po ngayon ay nagdalubhasa, lalong-lalo na sa wika natin. Ang tanong ko, paano po ba kayo nagsimula na maging guro? Bakit po ba nagustuhan yung pumasok sa larangan ng pagtuturo at tapos biglang paano naman na pasok kayo sa larangan naman ng wikang Pilipino? Okay. Yung pagtuturo talaga nung bata pa ako, mahilig akong magturo sa mga kalaro ko. Yung may ganong no? Parang ako makipaglaro sa inyo, sir. Oo, parang ganun yung laro namin, no? Na parang nagtuturo-turuan, no? Tapos, ayan, laging ako pinapagalitan ng tatay ko kasi lagi nawawala yung ballpen niya, no? Na ginagamit niya sa kanyang trabaho. Ayun, lagi ko kasi pinapamigay ito doon sa mga kalaro ko at para, no? Parang estudyante ko sila na nag-aaral kami. So, may ganun siguro na mas maagang edad, mas ganun yung naging exposure ko siguro sa pagtuturo. Maaari siguro dahil inspirasyon na rin doon sa mga naging teacher ko siguro, no, mula kinder hanggang sa malaon nga, no, high school, etc. Yung pagkapasok ko naman sa sa Filipino, nagkaroon talaga ako ng inspirasyon ng Filipino teacher ko dati, no, na nagalingan talaga ako sa kanya at mula doon. Ano pangalan? Bay, kailangan banggit. Ayan, shout out tayo. Shout out kay Ma'am Salvi Doc. Hindi ko lang alam na apelyido niya yata ngayon ay Robles na no, doon sa high school ako sa Cayetano Arellano High School diyan sa bandang yan, kalimutan ko na kung sa lugar yan. So sa Manila yan, no. So talagang talagang inspire ako kay Ma'am, no, at nakita ko talaga kung paano niya matalas ng tinuturo yung subject na Nolet Philly ng mga panahon na naging paborito ko din, malaon, no. Tapos bukod pa doon, talagang interest ko din magsulat, no, sa Filipino. Mahilig akong sumali sa mga contest sa Filipino, etc. Kaya parang mula doon talaga sa tingin ko, yung puso ko napunta talaga, no, sa hindi lang sa pagtuturo ng Filipino, kundi yung mga likha, no, obra, mga panitikan natin na nakasulat talaga sa wikang pambansa. Nabanggit nyo kanina na malamang dahil nga na rin sa inyong pagdadulubhasa, sa inyong pag-aaral, ay nakita nyo na mayroong mga damdamin, may mga pag-iisip, pananaw na talagang hindi ma-capture, sabi nga, hindi kayang siluin ng iba't ibang mga salita kung hindi salitang Pilipino lamang, Doon sa ganong klaseng pagnanasa na itaguyod yung Pilipino, bakit naman at paano naman nagsimula itong tanggol wika? Bakit natin kailangan ipagtanggol yung ating sariling wika? Okay. Ano po yan, no? Bandang 2014, nagkaroon kami ng konsultatibong forum, no, na isinagawa ito sa De La Salle University. Nag-imbita kami ng iba't ibang mga guro, no, mga iba't ibang mga cultural workers at mga estudyante na nagsusulong at naniniwala na panatilihin yung Filipino sa kolehiyo. Tugon ito
or response ito doon sa implementasyon ng CHED noon na CMO 20 on CHED Memorandum Order Number 20 Series of 2013 na bunga daw ng K-12 kinakailangan i-reforma yung edukasyon. Kasabay nito yung pag-a-adjust o reforma din sa tertiary education. So dahil nga binawasan yung ilang mga curriculum at inilipat ito sa senior high school, no, may pangangailangan daw na paikliin, no, o bawasan din yung general education natin sa kolehiyo. At isa sa nasagasaan nito ay yung noon ay 9 units sa Filipino, pero no, dahil dito sa CMO 20 series of 2013 na to, tinanggal yung Filipino sa college. Ang paliwanag ng siya dyan ay inilipat lang naman, no, sa senior high school, pero kagaya nga ng binabanggit ko kanina, may pangangailangan tayong palalimin pa, lalo sa mga tiyak na disiplina o specific discipline sa kolehiyo At hindi na ito mangyayari, yung intelektualisasyon ng Pilipino, kung hindi na ito ituturo o wala ng espasyo ito sa kolehiyo. Kaya po nabuo yung Tanggol Wika para depensahan, no, yung ganoong sitwasyon noong 2014. Pero ito, nabuo siya dahil sa pagtatanggol na wag ito matanggal sa kolehiyo. Pero Yes ang tanong ko naman, ito ba ay nakikitang nagiging sanay doon pa lang sa mga mas bababang baitang ng pag-aaral? Kung kaya sa mga unang baitang, pangalawang baitang ay tinuturo na ba ito at nakikita ba natin yung term nga, sabi nga sa English, yung mastery of our language? Kasi tama nga naman, pwede sigurong wala ng basic Filipino sa kolehiyo kung talagang mastered na yung language by senior high school. Pero ang tanong ko, meron bang mastery from the beginning? Ayan, so magandang no, magandang tanong yan, no. Ang basic siguro na mahalaga yung sagot dyan ay konsultahin natin yung mismong resulta ng mga pambansang eksamen. No? Yung mga national achievement test, halimbawa, may kita natin na hindi tumataas sa 70%, no? yung mastery ng mga estudyante sa Filipino. At di hamak na mas mababa din yung iba pang mga subjects. No? In fact, yung bago nga no, na tinatawag nating ulat no, ng World Bank, no, sinasabi niya talagang tumindi yung learning poverty no ng mga kabataan, no, mayroong mga grade 10 students na hindi nakakabasa. No, bakit? No, maaari kasi tingin natin diyan, malaking salik o factor diyan yung wika no ng pagkatuto ng mga estudyante. So merong tinatawag na merong ganitong learning poverty, no, may ganitong mababang ang resulta ng mga assessment o mga pagsusulit natin, no, particular sa Filipino, no? Makikita natin yan kung talagang hindi na dapat aralin yung Filipino, no, bakit ganito pa rin, no, yung resulta ng ating mga pagsusulit. Yeah. So, yun, kung tutuusin, kung talagang magaling na sa Filipino, tataas na yung mga marka ng mga kabataan natin, di po ba? Opo, totoo po yan. Yeah. Yan. Ngayon siguro, bago po tayo magkaroon ng puwang, siguro ihahabol ko lang na tanong, paano po ba ang nagiging pamantayan natin pag sinasabi nating maigi na magsalita at makasulat ng sarili nating wika? Ano ba ang ginagamit ninyo? Kayo bilang mga experts, sabihin na, dalubhasa sa wika, ano ba ang nagiging pamantayan natin na ito, okay na siya, maayos na yan at yan ang talagang pagsasalitang Pilipino? Okay. Ako, sa akin, no, sariling pamantayan ko para tasahin, no, o evaluate yung aking estudyante, no, sa kausahan niya sa Filipino. Hindi man kinakailangan puristang Tagalog siya no? Kasi nga binabagong nga natin yung idea na pag sinabi natin Filipino, dapat hiwalay ito doon sa identity ng Tagalog lamang. No? So ibig sabihin, ako para sa akin, ang mastery ay masusukat natin una sa lalim ng kaalaman niya tungkol doon sa hindi lamang doon sa mga tuntuning gramatikal, kundi yung kaalaman din, no, sa lalim niya sa kasaysayan ng wika, no, at yung halaga nga nito, no, binabanggit kanina yung mga kultural na halaga nito, at gayon din nagagamit yung Filipino sa malalim na pasulat at pasalitang diskurso. May kakayahan yung batang magamit ng tuloy-tuloy yung Filipino sa diskurso, pagpapalitan ng ideya at pagpapatalas ng kanyang mga pagtingin, mga pananaw, no. Gayon din, naniniwala ko na merong sapat na mastery kung hindi lamang functional, no, yung gamit ng Filipino sa kanya, no, sa pang-araw-araw na gamit, kundi akademiko din, no, yung kakayahan niyang gamitin yung wika. At the same time, magamit ito sa mas malalim na mga pananaliksik, no, na tinatawag natin pagdadalumat ng mga salita, no, at pag-aambag talaga doon sa
tinatawag nating karunungan, no? Kung paano nag-contribute, nag-aambag doon sa paglikha din ng karunungan sa iba't ibang mga larangan. Sa ganung punto kasi natin makikita na yung Filipino talaga ay kaya niyang sumabay din, no, sa kakayahan ng iba pa mga wika. At yun yung dapat paghandaan din kung bakit may pangangailangan panatilihin pa rin sa kolehiyo yung pag-aaral, pagpapakadalubhasa ng Filipino na bilang isang bukod na asignatura. Magbibigay lang ako ng isang counter argument or counter question sa inyo. Tapos sa pagbabalik, sagutin ninyo. Kasi ang iba, ang sinasabi naman, bakit? Hindi na ba ako Pilipino pag English lang ang salita ko? Ayan. Alamin ho natin yung sagot. Ang kausap po natin ngayon ay si Dr. Jonathan Vergara Geronimo. Siya po ang convener ng Tanggol Wika at National Vice Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers in the Philippines. No, sa ating pong pagbabalik, dito lang sa ating palatuntunang ehemplo. Sa Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Simbahan sa Radyo, online services, hatid ng inyong FEBC Radio. Alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, pananambahan. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, English service. Alas 12:30 hanggang alauna:30 ng hapon, Chinese service. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, English service. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, Tagalog service. Simbahan sa Radyo, hatid ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Tayo po nagbabalik sa ating palatuntunang ehemplo. Ako po ang inyong kaibigan si Dan Andrew at ito po ay FEBC Radio at tayo po ay naririnig din sa ating FEBC Radio TV. Ang kausap po natin ngayon ay convener ng Tanggol Wika. Sila po ngayon ay isang grupo na patuloy na nagsasalang ng advokasya na wag pong tanggalin ang asignaturang Pilipino sa kolehiyo. Ayan, ang kasama po natin ay si Dr. Jonathan Vergara Geronimo. Sir Jonat, sagutin natin yung tanong. Kasi yung iba sinasabi naman, bakit? Okay na lang, English na lang. Kasi pag English naman, Pilipino pa rin naman ako. Ayan, so siguro paano ko pa yan sasagutin? Una, dapat hindi pinagbabangga, no, yung Filipino. Very may good. pagtingin tayo na may pangangailangan pa rin naman ng pag-aralin English, lalo at ito yung connection natin sa mundo. Pero kung ito ay itatrato natin bilang pangunahin, no, sa tingin ko, kagaya ng binabanggit ko kanina, no, karapatang pantaong wika, tingin ko malaking bahagdan ng mga Pilipino sa tingin ko ang may sasantabi natin. No? At yun sa tingin ko yun yung pangunahin na dahilan kung bakit dapat panatilihin natin palakasin yung Filipino. No? Bukod pa doon sa sentimental na argument na dahil Pilipino tayo, no? Yes, lagpas pa doon kundi yung pagbibigay ba ng access, no, doon sa malawak nating mga mamamayan. Tingin ko yun yung isa sa mga dahilan, no, na nagiging problema doon sa usapin niyon. Ngayon tungkol doon sa kapag naging Ingles ba tayo ay hindi na tayo Pilipino. Hindi rin naman din natin sinasabing gano'n, no? Lalo't marami na rin naman mga Pilipino ang bihasa talaga sa Ingles at nagsisikap naman silang kahit sila ay naging Ingles ay yung kanilang aspirasyong pambansa ay nandoon pa rin. Pero kung sa usapin nga ito ng malawak na mga mamamayan, yung gusto nating isama o ilahok halimbawa sa mga talakayan, no, i-democratize, no, yung lipunan,
tingin natin makatarungan lang naman ng Filipino talaga. Yung gamitin at palakasin. As a matter of fact, Doc Jonat, dun sa konseptong yun, sa pag-iisip na kailangan ay may pangkalahatan na lahat ay nakakaintindi at tayo'y demokratiko yung paglatag natin ng ating mga kaisipan. Actually, ang Pilipino napakasigla dahil sa dami ng ating mga sariling wika sa kanya-kanyang mga probinsya, dapat pati yun linangin eh. Di ba? So dapat kung ikaw ay isang Pilipino at ikay galing sa probinsya, magaling ka sa iyong sariling pamprobinsyang salita sa Pilipino at sa Ingles para makuha mo yung buong lawak ng pakikipagtalastasan sa iba't ibang larangan, maging ito man ay sa lokal o maging ito man ay sa banyaga. Di po ba? Yes. Kaya ngayon napakahalaga talaga ng yung mga wika natin sa bansa, sa buong bansa. Kasi naniniwala rin tayo na yung katatagan ng wikang pambansa, yung Filipino, nakasalalay din yan sa paglakas ng mga katutubong wika natin. Kasi kung titingnan natin, yung Filipino naman is an ongoing project napakabata pa ng Filipino, 1940s lang halos na maging wikang pambansa yung Filipino. Kung kaya may pangangailangan talaga na palakasin din yung mga regional na wika na nag-aambag doon sa pagsulong nitong wikang Filipino. At siguro yun din yung dapat bigyan natin ng kahalagahan sapagkat nga hindi na bigyan ng pagkakataon ng kasaysayan na lumuwag at lalong sumibol ang Pilipino, gawa nga ng nagsisimula pa lang tayo bilang bansa, sinakop na tayo. Kaya nawala tuloy yung kakayanan natin na ipagpatuloy yung ating sariling wika at yung ating sariling pananaw, di po ba? Totoo po yan. Kaya nananatiling ganito, parang nga sa akin, regresibo, o patras. Yung ating mga patakaran sa wika. Dahil may ganyan, naiwan tayo doon sa kolonyal na pagtingin na mag-Ingles na lamang, pwersahin yung ating mga estudyante na matuto sa wikang Ingles. Samantalang may mga sarili siyang wika na sa tingin natin kung yun ang gagamitin, mas madali silang matututo. In fact, noong mga 1930s, mismo mga Amerikano napatunayan yan doon sa tinatawag na Monroe Survey. Ito yung commission, isang commission ito na itinayo ng mga Amerikano para aralin kung natuto ba talaga yung mga Filipino gamit yung English bilang wikang panturo. At napatunayan na nila 1930s pa na hindi naging matagumpay ito. Ito mga Amerikano nakapagpatunay sa ganyang pag-aaral ng Commission Monroe na yan. Pero nakakalungkot nga, bakit parang hindi tayo natuto na maging yung kung aral tayo doon sa kasaysayan, kung babanghayin natin yung kasaysayan, yun pa lang magbibigay sa atin ng signal na teka, dati ng issue yan, dati ng problema yan, yung solusyon parang patuloy natin ibinabalik doon sa problema. Ngayon, speaking of that, ito ngayon, sabi nga natin, nakalulungkot naman na kailangan mismong tayo pa ang magtatanggol ng wika natin. Ngayon, yun naman ang gusto kong pagtuunan ng pansin, itong tanggol wika, yung tinayo niyong organisasyon. Ano na ang sabihin na nating kasalukuyang kalagayan ng ating pagtatanggol at ito ba'y nagkakaroon ng puwang na maisakatuparan na hindi mawala ang Pilipino sa pag-aaral natin, lalong-lalo na pagdating sa pamantasan? Okay. Yung tanggol wika, historical ito dahil unang-una din ang tanggol wika sa nagsampa ng petisyon sa Korte Suprema na nakasulat sa wikang Filipino. Sa haba ng panahon na nandyan yung Korte Suprema, kauna-unahan itong tanggol wika na nagpasa ng petisyon sa wikang Filipino. So ginawa namin yan at mabilis kagad umaksyon dyan yung Korte Suprema at nagkaroon ng temporary restraining order. Problema kasi nabaliktad itong desisyon na ito. Kung hindi ako nagkakamali nung 2012 yata, hindi ko na maalala. Nabaliktad yung desisyon at kinatigan yung CMO-20 o yung constitutionality ng K-12 program. Dahil sa constitutionality ng K-12 program, na talagang nanindigan din yung korte na may karapatan yung SHED na mag-decide ng kanyang ng kanyang mandato. Pero kung titingnan kasi natin sa basic na sinasabi ng constitution natin,
sa Article 14 Section 6, may pangangailangan talagang paunlarin pa at palakasin yung Filipino bilang wikang pambansa. Paano mo papalakas yun kung sa isang antas, no, ng edukasyon sa educational system natin, tinanggal mo na, no, yung espasyo ng pag-aaral at lalong pagpapalalim ito. So sa ngayon, may mga universidad po ang patuloy na nag-o-offer ng 3 to 6 units na Filipino. Meron din naman matatagumpay na mga universidad na 9 units pa rin yung kanilang Filipino. Pero nakakalungkot, mas marami o mas malaking bahagdan ng mga universidad at kolehiyo sa Pilipinas ang hindi na, no, nagbigay ng bukod na pag-aaral ng Filipino at panitikan sa kolehiyo. Kaya yun yung talagang masaklap po dyan na problema ngayon, no, na yung resulta nitong CMO 20 Series 2013 at yung pagli-legitimize dito ng korte ay maraming mga departamento ng Filipino ang nalusaw, no, at marami ding mga naging implikasyon nito sa trabaho, kagaya ng mga guro na nalipat sa senior high school at ang iba ay natanggal sa trabaho sa panahon ng transisyon ng K-12. So, yan yung sitwasyon, pero kagaya ng ginagawa namin sa Tanggol Wika, yung Tanggol Wika pala lumawak na siya, no? Hindi na lang siya tungkol sa pagtatanggol ng Filipino at panitikan sa kolehiyo, kundi anumang mga issue na may kinalaman sa wika, no, ay ipinaglalaban at binibitbit ng Tanggol Wika bilang advokasya nito. So kabilang nga dyan ngayon yung balak na pagsuspinde, no, ng implementasyon ng MTBMLE o Mother Tongue Based Multilingual Education. No, kasama din dyan yung red tagging ng mga aklat, no, ng Komisyon sa Wikang Filipino at tinuring na mga subversive books, no, na pinigilan, pero ngayon yata tagumpay na, no, na parang pinigilan yata uli, no. Ibig sabihin hiningi uli, no, ng Kongreso sa pamamagitan, halimbawa, pinangunahan niya ng ACT Teachers Party List na nabaliktarin yung naunang resolusyon, no, ng Komisyon sa Wikang Filipino na iba, no, itong mga red tag books na ito. Ano pa ba? Marami din, no, na mga issue na hinaharap sa wika, no, sa kasaysayan, tinatanganan din, no, ng Tanggol Wika. Pero bukod doon sa mga kampanya namin, no, meron din po kami mga proyekto kagaya na nagsasagawa kami ng mga webinars, no. Gayon din meron kaming mga repository para may magamit yung mga guro sa kanilang pagtuturo. At nung panahon na tinanggal nga yung Pilipinas sa college at may ilang mga universidad at kolehiyo na nanindigan pa rin panatilihin ito, nagpanukala po kami ng mga syllabus na pwede na magamit para makita hindi pag-uulit yung Filipino sa senior high school. Ngayon po ba pa rin ay tinataguyod pa rin natin kasi nung unang ilinabas yung paggamit ng Pilipino bilang wika sa pagtuturo ay nagkaroon ng isang parang panuntunan na ang Pilipino ay gamitin sa mga asignaturang Pilipino ay pwedeng pangturo at English naman sa mga asignaturang mahirap ituro sa Pilipino kundi dapat sa English, kagaya nga sabi nga lang mga sciences, no? Tapos nagdagdag pa sila na yung mother tongue naman ang ituturo naman sa pagsisimula ng pag-aaral ng bata para hindi nawawala yung mother tongue. Tapos siya na may lilipat sa Pilipino, pag Pilipino o sabihin natin paaralang panlipunan at siya naman ay pupunta sa English pagdating naman sa mga sciences. So ito pa'y ganun pa rin ba ang inyong pananaw o kailangan lahat ay gawing Pilipino na? Okay, kailangan natin i-trace yan, balikan sa kasaysayan. So pinabanggit nyo kanina, Sir Dan, yung una, yung bilingual policy. No? That's right. Pinatupad yan sa panahon ni Marcos Sr. Yes, no? 1970s yan. Yes, 1970s yan. No? Ang nangyari dyan, ituturo yung Ingles, no? Magkahiwalay na pagtuturo magkahiwalay na medium, no? Ng Ingles at Pilipino. P pa nun hindi pa F, no? Pilipino pa, no? So sa ganung punto nakita natin na yung bilingual policy, no, sa initial parang siya no, okay siya, no, pero kung titingnan natin, susuriin natin talaga, maka-English din naman yung bilingual policy, no. Sa actual, marami mga universidad ang mga paaralan na hindi naman sinunod yan. Ayun na nga. No? Nananatili pa rin English. So ibig sabihin kahit may bilingual policy, para bang lang, no, pabalat bunga lang yun na maka-Pilipino yun o tinatangka halimbawa na ipakilalim Pilipino sa ibang mga disiplin. Ang isa din naging resulta niyan, hindi naging parehong magaling yung Pilipino sa English at sa Pilipino. Bakit? May pagtingin sila na At hindi ba yan din ang nagbigay ng puwang dun sa ating kasalukuyang Taglish?
Diyan nagsimula. Oo. Pero ang concept natin ng Taglish kasi, yan yung ano, no, yung magkasanib yan. Ano, no? Pero pag sinabi kasi nating bilingual, ang prinsipyo Supposed to be talaga niya, magkakahiwalay eh. Oo. opo, magkahiwalay at may pareho kang kadalubhasaan. English That's right. at may kadalubhasaan ka din sa Pilipino. Yun yung intention eh. Mm-mm. Pero dahil marami naman mga paaralan hindi naman sumunod dyan at naging maka-English. In fact, nanatili maraming mga universidad, particular sa private schools, no, yung English-only policy eh. Mhm. Pinapatupad yan sa panahon na may bilingual policy. So hindi naging seryoso yung implementasyon, Mhm. no? Kaya hindi rin naging matagumpay, no, sa kabilang banda. No, pero sa kabilang banda may mga inabot din naman ng magaganda yan, kagaya halimbawa na marami o yumaman yung mga pananaliksik sa social sciences, Mhm. no, sa arts, humanities, no. Pero sa kabilang banda naman nabansot naman sa sciences at saka sa technology. Kung titignan kasi natin halimbawa karanasan ng bahasa Malay at saka bahasa Indonesia, nagawa nila yan eh. Diba na yung engineering, architecture, iba Yes, pa mga oo. disiplina, nagawa nilang makapaglikha ng mga materyales at maituro itong mga hard disciplines na ito sa wika nila, no, sa bahasa Malay at bahasa Indonesia. Pero bakit sa Filipino hindi natin magawa yan? Kaya noong 1970s, yung talaga yung kilos sa aktivismo, malaki naging contribution yan eh. Para talaga lumakas yung Filipinization movement. No, nung panahon ng 1970s, yung gamitin yung Filipino sa iba't ibang mga larangan. Pero hindi nga yun na-sustain ng mga sumunod na panahon. Pagdating naman doon sa MTBMLE, bata pa yan eh, napatakaran. 2012, 2013 lang yung unang taon ng implementasyon niyan. No, ang kaligiran nitong implementasyon ng MTBMLE kasi nga tinignan nila yung pwersahang pagkatuto kagad natin sa Ingles Mhm. doon sa bilingual policy. Bigla-bigla yung bata kailangan matuto kagad o Mhm. ng mga disiplina sa English at sa Filipino, no? So, pwersahan 'yon. Kaya ang prinsipyo nitong MTBMLE, Mhm. no? Prinsipyong maging inclusive din yung edukasyon, kung ano yung kinagis ng wika ng bata, no? Kung saan siya dalubhasa, no? Ano yung wika niya sa kanyang tahanan, no? Madali siyang matuto sa wikang ito. Yun yung wikang gagamitin niya. Alam No? niyo, Doktor, sayang kasi dahil yung mga konsepto na linabas noon ay napakagaganda sana ng pakay ng layon nila, no? Saan kaya masasabi ninyong nagkaroon ng kakulangan? Oo. Ang tingin ko dyan, yung mga nauna kasi, syempre, dahil nga bata pa yung Filipino, no? Syempre, talagang marami pa ding debate kung paano implement. Halimbawa, no, yung mga ganitong halimbawa, may isang panahon kasi yung maugnayang Filipino, no, yung masyadong tagalista o masyadong Tagalog, yung pagkakasali ng mga termino, no. So, tingin ko naka-off din yun sa ilang mga ilang mga scholars. Tingin ko ang talagang pinagmumulan niyan yung pagpapanatili nung mga patakarang neoliberal at neocolonial sa Pilipinas. Nananatili kasi na halimbawa yung framework ng ekonomiya ng Pilipinas, ang gusto natin i-develop mga OFW o yung labor export policy. Kaysa mag-develop ng halimbawa ng mga industriya sa Pilipinas, kung papansinin natin, yung mga maunlad na bansa, ang nilalako nila, industriya eh. Diba? So, mga makabagong teknolohiya, tayo nilalako natin. Kaya Tao. pag-Inglesin mo na lang. Pag-Inglesin mo na lang. Pag-Inglesin Madali mo mo na lang kung ilalako lalabas yan ka. eh. Oh. Diba? Madali mo may ilalako yan sa wikang Ingles. Pero kung titingnan natin, kung gusto talaga natin mag-compete, no? Sa ganito mauunlad na bansa, dapat may develop ay mga industriya. No? Napakadami natin mauusay na mga scholar, napakadami natin mauusay na mga siyentista sa bansang ito. Pero hindi napapalakas yung kanilang potensyal kasi mismo ekonomiya nila. Laging paborable doon sa foreign investments, no? Labor export policy at iba pang mga patakaran na tingin natin ay hindi nagpapalakas ng ating pangangailangan at tunguhin sana na makapagsarili o magkaroon ng pambansang otonomiya. Sa ganong pananaw na magkaroon tayo ng sariling pananaw sa ating sarili, siguro lagay ko naman bago tayo magtapos doon kasi ang bilis ng oras paano Sir Jonat, no, na magkakaroon o paano nating sisilaban
yung interes ng mga kabataan natin ngayon. Kasi pagpalagay na natin yung mga nagtatrabaho na ngayon, medyo baka huli na ang lahat eh. Pero yung mga nag-aaral pa ngayon, paano nating sisilaban yung damdamin nila upang mahalin ang sariling wika at magkaroon ng pananaw na magkaroon ng kabihasaan dun sa ating sariling wika? Paano po natin magagawa yon sa inyong palagay? Tingin ko talaga malaki yung papel na gagampanan dyan ng kagawaran ng edukasyon natin. Na talagang palakasin, no? At saka yung CHED, no? Yung sa mataas na, lalong mataas na edukasyon sa CHED. Para ano talaga, no? Para mapalakas yung ganyang, yung ganyang alab ng pagmamahal, no? Sa wika. Pero ang pagtingin natin kasi dyan, struktural yung problema eh, no? Na yung mismong istruktura ng lipunan natin nagtatakda na nasa Ingles yung oportunidad, nasa Ingles yung potential natin, nasa Ingles yung kinabukasan natin. Isang bagay na sa mahabang panahon ay binibitbit natin bilang isang maling pananaw eh. No? Na tingin natin yun yung unang dapat baguhin, no? Yung uri ng oryentasyon ng ating edukasyon na malaki dapat yung tinataya natin para sa pag-aaral at pagpapakadalubhasa sa wikang Pilipino. Para naman magkaroon ng interes, no? Mahalaga din magamit yung Filipino, no, sa mga tiyak na mga disiplina, no? Para hindi lang tayo makalikha ng mga architect, hindi lang tayo makalikha ng mga engineers, doctors, no, kundi mga Pilipinong arkitekto, no, kundi mga Pilipinong inhinyero, kundi mga Pilipinong doktor. Sa tingin ko kasi sa ganung punto natin maipapakita sa kanila na yung halaga, no, ng wika ay kabuhol ng kung paano o sila nagkakaroon ng halaga na nakatali doon sa pagsisilbi doon sa kanilang mga kababayan. At yung kung paano tinatanganan ng wikang ito, yung aspirasyon natin bilang isang Kaya nga minsan titignan natin nakakagulat at siguro magandang isang ehemplo rin, may isang maging huwaran sa atin na tulad ng bansang Korea ay sila ay umunlad pero kadalasan ay nakapaloob sa kanilang sariling wika rin ang kanilang mga gawain sa pag-unlad. Hindi lamang sa kultura, kung hindi pati sa siyensya at sa pag-aaral. Pero, nako, ang lawak pala ng usaping ito, Sir Jonat, no? Sa ating pagbabalik, ilang minuto na lang tayo. So, gusto kong kunin yung buod ng iyong puso patungkol dito sa wika. Ang kausap po natin ay si Dr. Jonathan Vergara Geronimo. Siya po ang convener ng Tanggol Wika at professor po ngayon sa University of Santo Tomas. Sa ating pagbabalik, dito lamang sa ating palatuntunang ehemplo. Sumasahimpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAM. agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Narito ang ilang impormasyon patungkol sa PM Radio o Portable Missionary Radio. Ang PM Radio ay pre-tuned sa 702 DZAS lamang. Ito ay may lapad na 2 1/4 inches, haba na 6 1/4 inches at taas na 4 inches. Maaari itong isaksak sa kuryente gamit ang 220 voltahe o kaya'y sa pamamagitan ng dalawang size D na baterya. Sa kasalukuyan, ang PM Radio ay available lamang sa opisina ng FEBC Philippines, 34th floor, Antel Global Corporate Center, number 3, Julia Vargas Street, Ortigas Center, Pasig City. Para sa iba pang mga detalye, tumawag sa 654-1234, Local 121 at hanapin si Jasmine Rojas at Cyril Delfino. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Tayo
pa rin ay nasa palatuntunang ehemplo. Ang ganda po ng ating kwentuhan. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. At kayo po ay nakikinig dito sa FEBC Radio. At dito po sa ehemplo, lagi po tayo nagpapaalala kung meron po kayong mga kakilalang mga huwaran ng Pilipino na siyang nagwawagayway ng kagalingan ng Pilipino, maging ito man ay isang mamamayan o di kaya naman organisasyon, paalam nyo naman po sa atin. Kung kayo po ay nasa Facebook o nasa YouTube, punta ho kayo sa comment, lagay nyo po doon yung contact numbers nila, pangalan nila, at kami na po ang magre-research niyan. At kung hindi naman po, pwede nyo kayong mag-text naman sa 0999-223-5675 sa Smart at sa 0916-296-6620 sa Globe. Para po lalo pa natin pong mapaigting at iwagayway yung kagalingan ng Pilipino dito sa ating palatuntunang ehemplo. At ang winawagayway po natin ngayon, ang ehemplo natin ngayon ay si Dr. Jonathan Geronimo, isang profesor ng University of Santo Tomas, isang napakagaling na university at siya po ang convener ng Tanggol Wika. Sir Jonathan, dito sa ating panghuling pagkakataon, alam natin na sabi nga ang wika lalo na dito sa FEBC, Sir Jonathan, naniniwala kasi kami sa heart language, no? Yung wika na tumitimo sa puso. Kaya nga, pagka nangangaral ka, lalong-lalo na sa larangan ng pag-aaral ng Biblia, ay mas makinang kung ito'y naririnig nila sa sarili nilang wika kasi naiintindihan nila, ito'y umiinog sa kanilang pag-iisip. Sa ganung pamamaraan, ito'y sa larangan ng pananampalataya. Pero alam natin na ang wika, hindi lamang dun sa pananampalataya, kung hindi sa pangkalahatan, sa lahat ng ating mga ginagawa. Ikaw bilang isang guro, bakit naging mahalaga sa iyo na itaguyod ito at ngayon nga ay ipinagtatanggol para kay Jonathan Geronimo? Ano ba ang halaga ng wika sa iyo? Ayun. So, mahalaga yung wika, no, dahil ito yung ito yung puso, no. Ito rin yung isip, no, ng mga mamamayan o kalakahan ng mga mamamayan sa Pilipinas. Naniniwala tayo na daan din ito, no, sa pagsulong natin bilang isang lipunan na may malinaw na adhikain na tunguhing pambansa, no. Kasi sa pag-uusap natin kanina, no, nababanggit talaga natin na nananatiling maka-Ingles, no, default language ng mga university English, no. Bakit? Kasi struktural yung problema, no, na hangga't nananatili yung ating mga balangkas sa ekonomiya, politika at kultura na nakatanaw, no, sa dayuhang bansa, no, sa halip na palakasin yung ating sarili, mga kakayahan at potensyal, hindi kailanman makikita o marirealize, no, yung halaga talaga ng Filipino sa buhay ng bawat isa. Kung gusto talaga nating marating yung malawak na mga mamamayan natin, gamitin natin yung wika nila. Kung gusto talaga nating matuto yung malawak na mga estudyanteng Pilipino sa bansa, gamitin natin yung wika kung saan sila magtututo. Kung gusto talaga natin lumakas, no, bilang isang bansa, gamitin natin yung wika na makapagpapakilos ng marami, no, sa atin. At kung gusto talaga natin, no, na magkaroon ng isang tunay na malaya, no, at nakapagsasariling bansa, kailangan gamitin natin isang wika, no, na magtataguyod ng ating pagsasarili, otonomiya, no, pambansang kalayaan, no, at syempre kaunlaran. Kasi naniniwala talaga ako na nasa wika mangyayari ang lahat ng gusto natin mangyari para sa Pilipinas. Kasi ginagamit natin yung wika na pinagmumulan at pinanggagalingan kung saan siya higit na magiging mahusay at makapag-aambag sa kanyang Sa madalit sabi, wika na magbubuklod at hindi magpapahiwa-hiwalay sa atin. Yeah. So, huling tanong na lang. Ito na ang kahuling tanong. Sa ganong pag-iisip na isang taong nagmamahal sa wika at gustong gamitin ang wika sa tamang pamamaraan para ito'y matuto, para ipakilala ang ating kasarinlan, paano ngayon maging isang ehemplo ba, Sir Jonathan, sa pagkakataon ngayon bilang isang Pilipinong ginagamit ang sariling wika? Ang pagiging ehemplo, no, kagaya ng Tanggol Wika ay sa kabila ng kasalukuyang sitwasyon na maraming hamon, no, at atake doon sa wikang pambansa, nananatili tayo naninindigan, no? Patuloy tayo na inilalapit, no, sa malawak na mamamayan yung halaga ng wika
at kung paano ang wika na ito ay makapagpapalaya ng kanilang isip at kalagayan, no, bilang isang lipunan, no. So ang pagiging ehemplo at tagapagtanggol ng wika ay lagit-lagi hindi lang nagmamahal sa kanyang salita, kundi sinasakilos din kung ano yung laman ng kanyang puso at diwa bilang isang Pilipino. Nako, maraming salamat. Alam niyo po mga tagapakinig, tayo po ay nilikha ng ating Panginoon bilang mga Pilipino. At bilang mga Pilipino, tayo rin po ay binigyan niya ng ating sariling wika, sariling kultura, sariling kasarinlan. At yan po ay nanggaling sa Kanya. At dapat dahil tayo po ay binigyan noon, tayo dapat ay maging magaling na katiwala ng kagalingang ito. Kaya kasama din po yon sa ating dapat ibalik sa Kanya at pasalamatan dahil tayo ay Pilipino. Hindi po natin dapat ikahiya, hindi po natin dapat itago, bagkus dapat pa nating ilabas kung sino ang Panginoon sa atin sa ating pagiging Pilipino. Nako, Professor Jonathan Geronimo, Dr. Jonathan Geronimo, maraming salamat po sa oras na binigay po sa amin at mabuhay po kayo. Maraming salamat din po, Sir Dan, sa pagbibigay ng pagkakataon sa Tanggol Wika at sa akin po na bisita ninyo sa programang ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kayo din po at mabuhay po ang inyong programa. Nako, yan po ang ating pakikipag-ugnayan kay Jonathan Vergara Geronimo. Dr. Jonathan, maraming salamat po at talaga naman sana po ay tayo'y sumunod din dun sa tawag na ito na ipagtanggol po natin ang ating wikang Filipino na sana lahat po tayo ay magsanay. Alam niyo po, pagka pinakinggan niyo po, napakaganda po ng ating wika. At bagaman na sabi nga, it's not a pure language, meron pong mga ibang halo, pero pag ginamit po natin ang tuluyan, nako, we will be proud of our own national language. Napakaganda po, no? Kaya itaguyod po natin, no? Itaguyod po natin. Habang sinasanay din natin ang ating mga sarili sa wikang Ingles. Maganda rin po yun, no? At naku, isa pa pong dapat ninyong sanayin kung kayo po ay nagsasalita ng sarili ninyong wika sa inyong probinsya, Mabisaya man yan, Ilocano, whatever. Dapat sanayin nyo rin po ang sarili ninyo dahil kasama po yan dun sa paglilinang ng kultura ninyo. Sabi nga po nila, language carries culture. Dala ng langwahe natin, ang wika natin, ang ating kultura. Nako, mayroon po ba kayong kakilalang ehemplo? Abay, sana naman po magandang bigyan niyo po kami ng, tapikin niyo po kami kung mayroon po kayong kakilalang ehemplo, maging ito po ay organization o isang tao, para naman po mabigyan natin ng puwang dito sa ating palatuntunan. Kami po ay natutuwa na may mga makilalang mga bagong ehemplo dito sa ating bayan. Ano? Pwede po kayong mag-text sa amin sa 0999-223-5675 sa Smart o di kaya naman po sa 0916-296-6620 sa Globe. Ulitin ko po yung sa Globe. 0916-296-6620. O di kaya po, pwede po kayong magpadala rin ng email sa amin sa dzasinfo@febc.ph. At siyempre, baka naman po hindi nyo alam na pwede ho kayong comment. Doon sa inyo, kung nanonood po kayo sa Facebook o sa YouTube, pwede ho doon sa comment section. Lagay nyo rin po doon. At bago po kayo bumitaw, like naman at saka subscribe and press the bell para po pag may bago, makikita nyo po kaagad. Nako, nakakatuwa po yon. Kaya wag po kayong mag-atubili, no, na makipag-ugnayan po sa amin. Sa pagkakataon ito, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagtangkilik ng ating palatuntunang ehemplo. Kayo po ang nagbibigay ng halaga sa aming gawain dahil pagka po kayo nakikinig, naku, natutuwa po kami at na lalo pa naming pag-igihin po yung aming gawain. Nagpapasalamat po tayo kay Aruel Mendoza at kay Brian De La Cruz sa kanilang pagtulong po sa atin para makumpuni ang ating palatuntunan. At siyempre sa buong pangkat ng Radio TV, ang ating RTV team na nagbubuo po nito. Kaya nga po, at wag po kayong mawawala sa susunod muli na linggo. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, na patuloy na nagpapaalalang saan man, kailanman, at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Iwagay mo ang